Sabi, sabi ni Maxim, sabay kiss si uy, grabe kayo ha. Oh, hindi ko na nga meron niyang bagong post si meron niyang bagong post si Robby Tarosa, hindi ko na nga inano ngayon eh. Tapos kayo, hahaluan niyo pa yan. Oh. Ngayon mga kababayan, sige, eto, since na i-topic na natin si Bryce Hernandez, mga bossing, parang si Roderick Paulate, sabi ni Leng Guade, Wetfo. Hindi naman pre! Pre, bakit mo naman ako dinamay dun pre? Hindi naman ako kasama dun pre. Nagpicture lang kami nung si Alcantara pre. Fan lang ako ni Alcantara pre. Dinamay mo ko. Di ba? Sabi ni Edwin Andes, not most guilty ang Diskaya, sabi ni Marcoleta. Anak na. Pero maraming transaksyon sa halos yan. And not most guilty daw. Ngayon sige, mga kababayan. Malungkot to si Marcoleta. Didayuhin na ho natin si Marcoleta, mga bossing. Hindi ko na nakikita yung pumupunta dito na na sabi, Boss Mark, sige, si Marcoleta nga ang itapik mo kasi daw ko nanalo senador. Ito, araw-araw. Si Marcoleta. Ano ho daw sabi dito ni Boss Marcoleta? Sila po ay nagkusang gumawa ng salaysay. Yung mga Diskaya naman daw. Nagkusa silang gumawa ng salaysay. Kaso sabi nung lawyer ng mga Diskaya, sabi po sa amin doon sa Congress, yung 2022 hanggang 2025 daw po ang pag-uusapan. Baka nga kayo yung nagano diyan. Parang nilaglag nung lawyer ng mga Diskaya. Etong mga senador po. Sila po ay nagkusa na gumawa ng salaysay at kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin. Hindi ako naniniwala. Malalagay sa alanganin yung kanilang buhay. Tinapa, malamang sa alamang yan kahit 30 hanggang 40 mga security pumalibot sa kanila, kayang-kaya nila yun eh. Di ba? Bulletproof, magpa-bulletproof tayo. Sige, okay. Kayang-kaya nung pera nila. 11 digit nga daw, Marcoleta Sabihin mo na, sige, pag bumabiyahe tayo, merong 6 na, ang dami naman sasakyan nila, 40 daw. Di ba? Yung mga luxury, 28 na lang binawasan kasi sa kongreso nga naman. 28 na lang daw. Sabihin mo na, yung mismong gamit nila, tapos 6 na nakapalibot sa kanila. With matching kompletong bodyguard yon. Tapos yung sinasakyan nila, bulletproof pa. Yakang-yaka ng mga Diskaya yan. Hindi po magagalaw hindi man lang po mayayanig yung 11 digit na kaperahan ho nila pag nagpasweldo po ng ganun. Di ba? Sabi dito, at kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro at kamatayan, hindi ko ho hihintayin na dumating. Kala mo, abogado ng mga Diskaya no? Hindi ko hihintayin na dumating yon. Gagawin ko ang katungkulan ko sa ilalim ng batas. Paano Marcoleta kung kasama sila doon sa most guilty? Kung pareha sila ng level. Ewan ko mga kababayan. Alisin ko lang saglit ito. Ipakita ko sa inyo etong post ni Ramon Tulfo, mga bossing. Etong post ni Ramon Tulfo, mga kababayan, ayan nakita nyo po yung post na sinasabi ni Marcoleta. Pakita ko lang sa inyo, mabilisan itong post ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Hindi ko alam kung si Marcoleta ang tinutukoy dito, mga bossing. Pagtatapatin lang natin, Sabi dito, mahusay si Marcoleta. Alam niya yung tungkol kay Jinggoy. Ang sabi noon, nakaraan sa magkapatid ang anak ni Erap. Itong isa, good ones. Ito naman ang bad ones. Nilaglag din, sabi ni Ramon Tulfo dito sa kanyang post, sino daw itong mambabatas na humihingi ng 1 bilyon sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? At ang balita na nakarating sa akin ay magkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Kerly Diskaya at Sara Diskaya sa 120 million. Kayo na po ang mag-isip. Ako,
Mga kababayan, hindi ko ho iniisip na si Marcoleta yan, mga bossing. No? Alam ko si Marcoleta ay pinagtatanggol, pero hindi ko ho iniisip na si Marcoleta yung sinasabi na 1 bilyon tapos tanggap 120 million nagkasundo. Hindi ko ho sinasabing si Marcoleta yan, mga boss. Anyway, balik tayo kay Boss Marcoleta. Hindi ko ho hihintayin na dumating. Nasaan na? Hindi ko napakita. Hindi ko ho hihintayin na dumating ang hindi ko ho hihintayin na dumating yon. Gagawin ko ang katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila, nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yon ang kailangan para sila ay mailigtas. Baka naman para mailigtas doon sa tunay na investigasyon. Boss, dahil ang nakikita namin, bakit ganyan yung mukha ni Marcoleta dyan? Ay, sorry! Hoy! Magagalit yan! Mapipikon na naman yan. Sorry ho, Senator, pasensya na po, napansin ko lang yung mukha nyo. Hindi po kagaya ni Vice Ganda na tingnan mo yung Sorry po, sandali lang. Ayusin ko yung pagpapauman. Sorry po, sir. Hindi ho kagaya ni Vice Ganda na sinabi sa inyo, tingnan mo yung Dali nga. Putra, guess na yan. Ayusin ko, ha. Ang hirap naman kasi tumawa. Okay. Hindi po kagaya nung sinabi ko yung sige ho, pasensya na lang ho. hindi ko pasensya na ho. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat 'yon ang kailangan para sila ay mailigtas. Baka mailigtas doon sa totoong Senate Blue Ribbon Committee. Yung kampo pa naman ni Senador Ping Lacson, talagang masugid do na nag-iimbestiga at talagang pinupuntahan ho nila. Sir, yung mga lugar, 'di ba? Alisin ko na. lipat ko na. Baka sabihin nagtatawa ako Inalis ko na ho, sir. No? Sabi pa dito, sinabi ng mga diskaya na meron po kaming mga dokumento dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Di naman nila hinahanap kung nasaan ang mga ledger. Dapat yun ang tanungin nila sa mga diskaya. Naku, wala naman silbi din yung ledger na yun. Miski nga ako kung ako ang puposisyon sa kanila, gagawa ko lang ng ledger yung mga yan. Sige, sabihin ko doon sa assistant ko, ganito pagkakasunod-sunod sulat mo. Meron po ba na nakapirma o pirmado ng mga congressman na tumanggap? Ako po, si Marcelino Teodoro ng Marikina tumanggap ng ganitong pera. Miski yung CCTV, camera na lang. Baka meron kayong maipakita. Diba? At least, ano yun? Ano tawag doon? Masasandalan yun yung mga sinasabi ninyo. Di ba? Talagang mukhang trip ni Marcoleta na maging state witness yung mga diskaya. Hindi naman po ubra daw. No? Sabi ng DOJ, kung sakali, sige, ganito, ang gawin nila magsoli sila ng pera para masabing hindi sila yung most na guilty diyan. Di ba? Kaso nga lang, ayaw yata ni Marcoleta, mga kababayan, ayaw ni Marcoleta na ipasoli yung pera.